So tayo po lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng banal na kasulatan. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verses 20 to 24. Ephesians 4:20 to 24. That, however, is not the way of life you learned when you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Once again, thank you so much, Lord, for this wonderful day, wonderful morning. Thank you, Lord, kasi binigyan niyo po kami ng opportunity to praise you, to glorify you. And right this moment, we are about to receive your revelation. We're about to receive your word. And we pray, Lord, na kayo po siya manguna sa bawat isa po sa amin. Any distractions sa amin pong isiman, sa amin pong mga puso, ay kayo po ang patuloy na magbigay po sa amin ng maayos na puso't isipan na sa ganun lubos po namin matanggap ang iyong mensahe sa bawat isa po sa amin. Once again, Lord, we are asking your Holy Spirit to be with us right now, intervening us, Lord. Kayo po ang manguna sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Right, again, nasa series po tayo. Ang pinag-uusapan po natin from death to life, no? At nakadalawang na po tayong dalawang linggo na po natin pinag-uusapan to. Okay, so generally speaking, we're talking about death and life. Ibig sabihin, from death, na-experience po natin yung life sa ating Panginoon. So the message for today is about old life versus new life. Okay? Old life, yung dati pong tayo na binago ng ating Panginoon. But the problem is, marami pong mga Kristiyano, they struggle doon sa old self po nila at marami hindi nananalo doon sa old self pa rin po nila until now. Okay? At iyon po yung ating pag-uusapan. Kasi kung ikaw ay sawa na doon sa nangyayari sa buhay mo, yung masasamang kaganapan sa buhay mo, di ba? Okay? Try to evaluate kung yung mga nararanasan mo ba ay resulta ng kasalanang ginagawa mo. Okay? Kasi it's very important. Kasi kung sawa ka na, kung ayaw mo na yan, kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mo na magbago. Di ba? Kasi marami gustong magbago ang buhay niya, pero ayaw magbago. Di ba? Gusto lang natin mabago, pero ayaw natin magbago. Iyon yung tinatawag nating ironic, di ba? Gusto nating magkaroon ng magandang pagbabago sa buhay natin, pero tayo sa sarili natin, ayaw nating simulan yung pagbabago. So kung ikaw yung Kristiyano na nag-struggles ka doon sa old self mo at hindi mo siya magapi, no? Hindi mo siya matalo because of many reason, no? Okay? Yung resulta kasi yung consequences ng kasalanan na ginagawa po natin, iyan ay patuloy na nananakit po sa ating pong buhay. For example, sa bisyo na lang, kung ikaw continuously may sakit ka na, pero tinutuloy-tuloy mo pa rin yung pagbibisyo na yon, ano yung expect mo? You will suffer physical illness, di ba? Physical sickness sa sarili mo. At hindi mo siya mapipigilan unless you stop, unless na meron kang gawin doon sa bagay na yon. Okay? So same thing din sa atin. Kung ikaw hindi maayos yung relationship mo with your spouse, there is a sin na ginagawa ng isang party sa inyo na kailangan mo nang tigilan, na kailangan mo nang isuko sa ating Panginoon. So kaya nga, yung consequences ng kasalanan na ginagawa po natin, iyan yung patuloy na nagpapahirap sa atin, nananakit sa bawat isa sa atin. Okay? I know, marami po sa atin na nandito, I hope everyone na tayo po na narito, gusto na po nating matanggal yung patuloy na nananakit po sa ating mga consequences. Not because you are saved, ay ligtas ka na doon sa consequences ng kasalanan na ginagawa po natin. Alright?
Tayo po niligtas ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin yon wala nang parusa yung kasalanang ginagawa mo habang ikaw ay nabubuhay. So, ano po ba yung dapat natin gawin? We must put off our old self and put on the new self. Dalawa lang po yan. No? Kailangan tanggalin para meron kang ilagay. Okay? Kailangan mo nang hubarin yung luma mong damit at ibihis mo yung bago mong damit. Marami kasi sa atin, mas komportable pa rin tayo doon sa lumang damit, which is andun yung mancha, andun yung karumihan, andun yung mabaho, di ba? Okay? Hindi, mas komportable kasi ako dito. Okay? Pambahay lang naman. Okay? So paglabas ko, isusot ko yung bago kong damit para mukha ka may bagong buhay. Pero the truth is, okay, ang kailangan po natin gawin, tanggalin na po ito totally at isuot po natin yung bago pong damit, which is si Kristo sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Of course, it will not happen na mabilisan. One at a time, no? Merong binabaklas, meron tayong tinatanggal at ibinapalit po natin yung likeness ng ating Panginoon sa ating buhay. So kaya kung tayo po ay nag-struggle, okay? Doon sa sinabi nating struggle, nakikipag-laban tayo doon sa dati nating buhay, okay, para makapasok po yung bago po nating pamumuhay, this is the opportunity para po tayo ay ma-enlighten with regards to that. Kasi sabi ko nga po, yung consequences po ng kasalanan, nandyan pa rin po yon. Paparusahan ka pa rin yan, sasaktan ka pa rin yan, sisirain pa rin ang buhay mo yan. Now, ito yung dalawang bagay to experience new life in Christ. Okay? Here are the two things to do to experience new life in Christ. Number one is put off. Ibig sabihin, hubarin mo, tanggalin mo, iwan mo na. Okay? Sabi sa verse 22, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Okay? So malinaw po sinasabi sa atin dito. Actually, kung babasahin po natin yung context, no? Doon sa previous verse, it was addressed doon sa Ephesian church wherein they act as if like Gentiles, no? Para silang mga hintil, para silang mga hindi Kristiyano. Kaya sinabi ito, sinulat ito ni Apostol Pablo sa kanila na hindi dapat ganyan, no? Hindi kayo dapat kumikilos na para kayong hindi Kristiyano, hindi mananampalataya. Kaya sinabi niya dito na kailangan hubarin nyo na. Diba? Maraming mga Kristiyano gano'n, sumampalataya na kay Kristo pero gusto pa rin nilang suotin yung luma nilang pamumuhay, yung luma po nilang sarili. Okay? At lahat po tayo, dumaan po sa ganyan. Walang excuse, no? Kahit po ako, kahit po sino, subject po dito. Kaya nga, tayo po na mga Kristiyano, ang sabi po sa atin, ay talagang hubarin na po natin yung ating lumang pagkatao. Okay? Kasi nga po, ito po ay corrupted by its deceitful desires. Okay? Kasi may mga desires yan na kung saan evil desires. Okay? Yung dati natin pamumuhay, dapat hindi na natin ipinapamuhay pa. Now, paano po natin yan matatanggal? That's the question na maganda pong sagutin. Sabi po sa may verse 23, sabi diyan, to be made new in the attitude of your minds. So, paano daw po matatanggal? Okay? Kailangang mabago yung attitude. When we say attitude, no, sa dictionary, a settled way of thinking or feeling about someone or something. Okay? A settled way. Sa Tagalog, yung kilos, yung saloobin, yung pagtingin natin, yung takbo ng ating isipan. Okay? So, iyan daw po yung kailangang mabago. Bakit? Ang posisyon na natin sa Panginoon ay meron na po tayong kakayanan doon sa bagong pamumuhay. But we chose to live doon sa luma po nating pamumuhay. Nakuha po ba natin? Kasi yung nagbigay po sa atin ng bagong buhay, okay, kailangan mong isuot yan. At yung luma mong pamumuhay, kailangan mo siyang tanggalin. Ang maganda po nito, nung tayo po iniligtas na ng Panginoon, we are able to live a new life.
Kasi binigyan na tayo ng bagong buhay. For example, meron sa'yo namigay, no? Okay, nakatira ka sa squatter. Okay, dahil mabait ang gobyerno, binigyan ka ng bagong bahay, no? House and lot, okay? Pero anong ginawa mo? Ayokong tumira doon. Mas masaya dito. Di ba? Dikit-dikit kami, sama-sama kami. Marami kaming ginagawang mga kalokohan, di ba? Nag-e-enjoy kami dito. So meron ka ng bagong bahay na binigay ng gobyerno, pero still nabubuhay ka pa rin doon sa luma mong bahay. Anong ginawa mo? Ibinenta mo yung bago mong bahay. Alam niyo po, maraming mga kapatid po natin, binigyan na ng bagong buhay ng Panginoon, but still they chose the path doon sa luma po nilang sariling buhay. Okay? Luma po nilang pagkatao. Kaya nga ang sabi po dito, kailangan yung takbo ng ating isipan, baguhin po natin. Okay? Sabi nga po sa Romans 12:2, sa NIV, sabi diyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Notice po natin, sabi diyan, huwag ka nang umayon pa sa takbo ng sanlibutang ito. Bagkus magbago ka na sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isipan. Okay, so that's the key mga kapatid. Kasi yung tayo po ay nabautismuhan, tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, it's not an automatic just like a robot na tayo ay lalagyan ng microchip at tayo susunod sa Diyos. No. We still have our own will, our free will, a beautiful free will, okay? Para po tayo piliin po nating tanggalin, hubarin, yung dati po nating pamumuhay, at ibihis po natin si Kristo, yung bago po nating buhay. So the key is, yung ating pong isipan. Ang maganda po, meron na po tayong choice. Sabi mo sa katabi mo, meron ka ng choice. Okay, alam niyo po kasi si Satan, niloloko po kasi tayo niyan. Iisipin niya, wala kasi akong choice kundi gawin to, itong kasalanan na to. But the truth is, when you are a born-again believer, okay, you have a choice. We have a choice to obey God. We have a choice to follow Jesus sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Okay, so tandaan po natin that the battleground of our spiritual warfare is in our mind. At ano po yung spiritual warfare? Kung naaalala nyo pa po yung mga previous topics po natin, ang spiritual warfare po natin ay laban para paniwalaan yung katotohanan ng Diyos, laban doon sa kasinungalingan ng ating kaaway. At saan po nangyayari yon? Sa isip po natin. Di ba kapag nagbabasa ka ng Bible, paniniwalaan ko ba to o hindi? That's the battle. Ano sasabihin sa'yo ng kaaway? Hindi, di totoo yan. Mas effective yung nagawa mo na dati. Di ba? Kapag sinaktan ka, saktan mo din. Di ba? Okay? Pag may opportunity kang magnakaw ka. Bakit? Kasi hindi mo pinaghirapan yan, may enjoy mo. Di ba? Minsan may ganun po tayong di ba? Yan po yung inilalagay po sa isipan natin ng Panginoon. Again, ang laban po, okay, natin, nasa isip po natin. Ano sabi po sa Bible? Be transformed by the renewing of your mind. Kasi kapag nabago yung ating isipan, okay, magbabago yung ating puso, magbabago yung ating kilos, at pag nabago po yung ating kilos, mababago po yung ating ugali, at pag nabago po yung ugali po natin, magbabago po yung lifestyle po natin. Okay? That's freedom. Yun po yung tinatawag po nating kalayaan. At yung kalayaan po na yun, nanggaling po yun sa katotohanan. Sabi ng Bible, the truth will set you free. At kaya hindi po natin na-experience yung complete freedom mula sa Panginoon is because we're not living in the truth. Yun po yung katotohanan. Nagpabautismo ka, tumanggap ka, Lord, niligtas mo ako, salamat sa kaligtasan, but still, we are struggling, we are choosing yung kasinungalingan ng kaaway po natin. So again, pakisabi sa katabi mo, hubarin mo na. Ano po yung dapat nating hubarin? Yung dati mong pagkatao. Yung dati po nating pagkatao. Bakit ayaw po nating hubarin? Okay, akala mo kasi hindi mo kayang hubarin.
Again, we have a choice. At yung decision po na yon, tayo po yung gumagawa nun. Wala pong kontrol ang kaaway. Nung ikaw ay sumampalataya na sa Panginoon, you have the power to choose. Okay? We have the power to choose. Hindi kakayang kontrolin ng demonyo ng kaaway na pumili sa gagawin mo, sa iisipin mo. Tayo po yun. Okay? Tayo po yung magdi-decide nun. So kaya nga, minsan ginagawa na lang natin, biniblame na lang natin sa kaaway. Si Satan kasi, binigyan ako ng ganito. Ay, yung kaaway kasi. Okay? We need to be responsible in our own decision. Tayo po yung gumagawa po ng decision na yon. Okay? Si Satan, just like a salesman. Okay? Hinihikayat ka lang na paniwalaan mo yung kasinungalingan niya. Alright, mga kapatid? So malinaw po sa atin, tandaan po natin, yung battleground po natin is in our mind. Sabi po sa Ephesians 4:27, but do not give the devil a foothold. Okay? Sa may previous, actually, yung previous verses po niya, makikita dyan, merong mga sinabi dyan na wag na natin gawin. Natanggalin na natin sa buhay po natin. At hindi na natin iisa-isa yun, pero generally, mga kasalanan po yun na kailangan na po nating talikuran, tanggalin sa buhay po natin. At ang sabi, do not give the enemy a foothold. Ano po ibig sabihin ng foothold, no? Sabi po sa kung titingnan po natin sa dictionary, ibig sabihin po niyan, lugar, no? Place. Okay? Huwag mong bibigyan ng lugar, ng opportunity, yung kaaway sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kapag ka po tayo nag-harbor ng kasalanan, okay? Pag sinabi natin harbor, pinatira po natin, inalagaan po natin sa buhay po natin, inuulit-ulit natin yung kasalanan, ito po yung nagiging foothold sa atin ng kaaway po. Okay? Naalala ko po yung encounter po ng SAF 44. Sino pong hindi nakabalita nun? Okay? Lahat po tayo, narinig po natin yon, unless yung mga bata siguro na hindi pa aware during that time. I forgot the year. Yung nangyari po na yun. Pero po yung SAF 44, they are the fallen 44 na miyembro po ng SAF. At ito daw po ay misencounter between our SAF and MILF. Okay? At dahil po nangyari daw po yun kasi walang coordination ang PNP sa MILF. Alam niyo po ba yung MILF, ang gobyerno po natin ang nag-allow sa kanila para magpatrolya sa lugar nila, nag-allow sa kanila para humawak po ng baril nitong mga tao na ito. Okay? Tayo po mismo, no, gobyerno po natin. Kaya yung gobyerno natin kailangan pa magpaalam doon sa kanila bago pumasok para may coordination. Kaya po nagkaroon ng misencounter. Okay? Alam niyo po, ganyan po yung nangyayari pong foothold sa atin. Okay? You gave the enemy a place in your life para atakihin ka, sirain ka, wasakin ang buhay mo. Okay? So every time na nagkakandili po tayo, every time na nag-aalaga po tayo ng kasalanan sa buhay natin, that's a foothold of Satan sa buhay mo. Okay? Imaginein mo, pwede bang ganito? Okay? Masaya ka sa pagiging may asawa, okay? Nag-enjoy ka sa company mo sa iyong asawa pero meron kang babae or meron kang lalaki. Okay? Masaya ba 'yon? Ha? May nag-amen? Wala naman, di ba? Kasi hindi po pwedeng mangyaring merong foothold, hindi po pwedeng merong iba. Tama po ba? So ganun din po 'yon sa atin sa ating pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Hindi mo may enjoy yung sufferings, yung consequences ng kasalanan na ginagawa mo. Pero but still, ginagawa mo, inuulit mo. Bakit? Okay? Kasi akala mo, hindi mo kayang paalisin. Ang gobyerno po ba natin, hindi natin kayang tanggalan ng karapatan yon? I don't think so. No? Mas makapangyarihan pa rin po ang Armed Forces ng Philippines kaysa doon sa MILF. Okay? Kaya pa rin nila itong pulbusin, kaya rin itong tanggalan ng karapatan itong mga to, but still, ginagawa pa rin po, binibigyan pa rin po sila ng karapatan.
Okay? I'm not against that kasi medyo mahabang issue yun, but I'm just using it as an illustration sa bawat isa po sa atin na wag po nating bibigyan ng foothold yung kaaway po sa atin. Sabi nga dun sa previous verse po nun, kaya sa verse 26, pwede po ba sis pakilagay? Sabi diyan, wag mong hayaan, in your anger, do not sin. Pwede kang magalit na hindi nagkakasala. Do not let the sun go down while you are still angry. Okay, lahat po tayo tao nagagalit, okay? Pero wag mong hayaan na lumubog yung araw, galit ka pa rin. Okay? So that's the key mga kapatid. No? Kaya nga ito po yung sinasabi sa atin, ano? Baka mamaya meron kang galit na sabi dito wag mong hayaan lumubog di ba? Ibig sabihin isang araw lang, no? Wala pang 24 hours okay? Pero ang sinasabi, minsan nangyayari sa atin, dekada na yung galit na yan. Di ba? Ano yung dinudulot pagka dekada na yung galit or ang tagal na nung galit sa puso mo? Di ba? Yung sa kapitbahay mo, gusto mong dumaan, pero dahil nakita mo siya, iiba ka pa ng daan. Okay, long cut. Okay? Ayoko masira yung araw ko, iiba ako ng daan. Di ba? So, imbis na mas mabilis yung lakad mo, papunta mo, umiba ka ng daan dahil ayaw mo masira yung araw mo kasi nasira yung araw mo pag nakikita mo siya. Tama po ba? Okay? So, yun yung consequence. At yung ganyan po yung trabaho ng kasalanan sa buhay po natin. Sisirain po yung buhay po natin. Okay? For example, meron ka opportunity magnakaw, di ba? Nakita mo dahil dati mo nang ginagawa, no? Nagnanakaw ka, hindi naman ako mahuhuli. Okay? Nalimutan mo may nakakabit na palang CCTV. Patay na, di ka nga nahuli, nakita ka naman, pinost ka sa social media. Di ba? Ano mangyayari? Hindi ka na makakapag-apply sa ibang mga companies. At ikaw sa sarili mo mahihiya ka na, no? Baka hindi ka na lumabas. Grabe pa naman ang mga bashers ngayon, mga walang patawad sa social media. Okay? So, ganun po yung ginagawa ng kasalanan sa buhay po natin. And I know, meron po kayong inaay sa buhay po ninyo na mga resulta ng kasalanan na ayaw mo na. Amen po ba? Okay? Meron ba nangyayari sa buhay mo na resulta ng kasalanan ginagawa mo at ayaw mo na? Lahat po tayo gusto po natin. Okay? Okay? Sana ayawan mo na. Bakit? Sinasaktan ka niyan, sinisira ka niyan, wawasakin niyan ang relationships na meron ka, pahihirapan ka niyan. Okay? At ang magandang bagay, meron kang pagpipilian, kapatid. Okay? Si Satan, ang itatanim niya sa isip mo, I have no choice. Okay? Pansinin po ninyo, no? Ito lagi ko napansin. Alam niyo, tumataas yung crime rate kapag ka magpapasko. Bakit? Kasi pang Noche Buena. Okay? Ayun po yung nakakalungkot no? Ano yung isipan ng mga taong gumagawa po nun? Wala kaming choice. Di ba? Okay? Napunta sa ospital yung anak. Anong ginawa? Nang hold up. Pag in-interview, ano sinabi? May sakit po kasi yung anak ko nasa hospital. Sa isip niya kasi, walang choice. Okay? Wala nang ibang pagpipilian. Ganyan po yung trabaho sa atin ni Satan. Lagi niya ilalagay sa isip natin, wala ka ng ibang choice, kundi gawin yung bagay po na yan. But once you are born again Christian, okay? Once na sinilang ka na maguli, you have a choice. We have a choice, mga kapatid. Okay? Sila, maintindihan mo. Diba? Kasi wala naman sila mga Kristiyano. Wala naman sila pananampalataya. Hindi naman sila mga Kristiyano. Pero tayo mga Kristiyano, okay, meron po tayong pagpipilian. So again, if you're not Christian, I encourage you to be part of God's family. Bakit? Kasi kapag kapamilya ka na ng Diyos, meron ka ng pagpipilian. Okay? Meron ka ng pagpipilian sa buhay. Now, iyan po yung una po natin gawin. Ano yung una? Dapat mong hubarin. Okay? Dapat mong tanggalin sa buhay mo. Hindi po pwedeng meron ka suot na luma, isusuot mo yung bago mo. Pwede ba yon? Pwede naman. Pero, ang pangit, di ba? Okay? Ang init. Okay?
At syempre, mabaho pa rin. Okay? Di, pastor, nilabahan ko na sa Downy. Pero ang pangit pa rin, may mga mancha. Okay? Ay kung mayroon pang... Di ba? Okay? So, pansinin po natin yon. Sa buhay natin, maraming ganyan. Okay? Suot-suot pa rin yung luma, pinapatungan ng bago. Hindi po pwede po yun. Ang kailangan mong gawin, pag hinubad mo yon, tsaka mo isuot yung bago. So that's second thing. We need to put on our new life, new self. Meron na po tayong bagong tayo na inihanda ni Kristo sa bawat isa sa atin. Okay? Hindi mo ba nakikita yung sarili mo na mapagmahal na asawa? Hindi mo ba nakikita yung sarili mo na masipag na tao? Hindi mo ba nakikita yung sarili mo na matulungin sa kapwa? Na hindi chismoso, hindi magagalitin? Okay? Iyan yung bagong tayo na hinanda ng Panginoon sa atin. Okay? At yung bagong tayo po na yan, naghihintay na po sa atin yan. Ang kailangan mo lang, tanggalin mo muna yon para makapasok yung bagong ikaw. Okay? Kasi hindi po pwedeng i-put on nang nandun pa yung luma mo. Kailangang alisin mo muna yon one at a time, okay? Sa buhay mo para na sa ganun makapasok yung bagong ikaw na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kasi iyang bagong ikaw, iyan yung choice na ibinigay po sa iyo ng ating Panginoon. Now, ano sabi po dyan sa may verse 24? And to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Alam niyo si Paul, again, ulitin po natin, the context is, okay, sinulatan niya yung mga Ephesian church because yung mga miyembro po dito, namuhay po muli doon sa dati nilang pamumuhay. At ang mga Kristiyano dumadaan po talaga sa ganyan. Lahat po tayo dumadaan po sa ganyan. Pero ang question, pumapasok ka na ba doon sa bagong ikaw? Okay? O baka mamaya, dati masama ka, mas lalo ka pang sumama. Kasi ganun po talaga yon. Pagka ikaw po, pinamuhay mo pa rin yung pamumuhay ng kasalanan. Okay? So, ilagay na daw po natin yung bagong tayo. Sino po sa atin dito gustong magbago? Okay, salamat sa, yan, 3/4 na, no? Yung iba medyo nahihiya pa. Okay? Alam nyo, I do believe na lahat po tayo gusto na po nating magbago. Ayaw na po natin nung dati nating pamumuhay na sumisira sa buhay po natin. Okay? Ang kailangan mo, piliin mong ilagay yung bagong ikaw na nilagay sa'yo ng Panginoon. Kung naniniwala ka, kung ikaw naniniwala doon sa sinasabi, minsan si Satan po kasi pinapangalanan tayo niyan. Okay, papangalanan ka na, chismosa, mangloloko, manggagancho, okay, mangangalun niya, papangalanan ka niya. Okay, nakalagay na yan sa isipan mo. Pero ang Panginoon, binigyan po tayo ng bagong pangalan. Okay, at iyon po yung kailangan po nating isuot, ilagay po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Now, paano po natin gagawin yan? Okay? Simulan po natin sa salita ng Panginoon. Begin with the Word. Okay? Ako po hindi ako naniniwala na ikaw ay gusto mo talaga ng pagbabago kung hindi mo gagawin na magbasa ng Biblia. It will not happen, kapatid. Kasi nga po, ang pagbabago, nagsisimula po yan once na kinuha po natin yung katotohanan mula sa Biblia. Kasi wala kang pag inalis mo yon, wala kang ilalagay. At ano ilalagay mo? Word ng ating Panginoon. Sabi doon sa may verse 20, no? That however is not the way of life you learned, but you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth. Okay? Dapat yung ipamuhay na po natin accordance with the truth. So, paano mo ipamumuhay yung hindi mo alam? Okay? Paano mo ibibihis yung katotohanan kung hindi mo alam yung katotohanan? Hindi mo madidistinguish sa buhay mo yung lies ng enemies unless you have the truth. Okay? Yung katotohanan po na yon. No? Kaya yan yung po yung ibibihis natin. Sabi po sa Psalm 119 verse 105,
Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Yung salita mo, siyang ilaw, no? Lampara, okay? Sa aking mga paa at ilaw sa aking daanan. So iyan po yung trabaho ng word sa buhay po natin. Siya'y nagsisilbing liwanag sa ating daanan. Okay? Siya'y nagsisilbing lampara para makita mo yung mga paa mo kung saan tatapak. Imagine, punong-puno ng kadiliman yan. Kaya hindi mo alam kung ano matatapakan mo, kung saan ka pupunta. There's no direction without light sa buhay po natin. So, ganun po kahalaga na meron po tayong word kasi siya yung nagsisilbing ilaw po natin kung saan direction tayo pupunta, kung anong hakbang ang ating hahakbangan. Okay? So, yun po yung trabaho ng salita ng Panginoon. That's how powerful yung word ng Panginoon sa buhay po natin. Sa John 3:30, He must increase, but I must decrease. Sabi po ni John the Baptist. Okay? Sabi niya sa Panginoon, He must increase, but I must decrease. Paano mag-increase yung Panginoon sa buhay natin? Paano mag-decrease, mag-increase yung Panginoon sa buhay natin? By decreasing ourselves. By dying to our old life. Okay? So we must decrease by dying in ourselves and increase by living in the truth of God. Okay? Ibig sabihin, yung will mo, hindi na dapat yan yung nagwawagi, kundi yung will ng Panginoon. Okay? Ano ba yung gusto ng Diyos? Okay? Ano ba yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin? That's how we decrease to ourselves. Para na sa ganon, mag-increase yung Lord sa buhay po natin. Okay? Alam niyo yung Holy Spirit na meron po tayo, same Holy Spirit, okay, nakasama ng Panginoon when He created the world, the universe. Okay? And that's how powerful God is. Pero minsan, iisip natin, bakit ganun? Hindi powerful si Lord sa buhay ko. Walang pagbabago, walang changes, walang magandang nangyayari sa buhay ko. Hindi po yung Holy Spirit, hindi po ang Diyos ang may problema. Tayo po sa sarili natin. Because tayo po yung nag-i-increase, hindi yung Diyos. Okay? Ibig sabihin, yung kalooban natin ang mas malakas instead na kalooban ng Diyos. At saan po nanggaling yung kalooban po na yon? Sa kasinungalingan po ng kaaway. At para po ma-increase po natin, okay, yung presence ng Lord sa buhay po natin is that we need to increase the truth. We need to begin with the Word of God. Okay? Sabi ko nga po, hindi po natin kayang makaranas ng freedom unless we consume the truth from the Bible, from the Word of God. A revelation will come sa buhay po natin. Dahil po sa salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, no? Again, this was the message about Christians who struggles. Christian who struggles doon sa kasalanan. Na meron kang choice, na meron po tayong pagpipilian, na meron po tayong kakayanan na humindi doon sa kasalanan, na meron kang power na palayasin sa buhay mo yung nag-o-occupy. Diba? You have the power. We have the power. Okay? Alam nyo, meron tayong, I forgot the name ng lumang barko ng Pilipinas. Doon sa, Sierra Madre ba pangalan, no? Nung lumang barko. May mga sundalo po doon. At sinusuplayan po yon on a regular basis ng mga Philippine Coast Guard po natin na mga pagkain po nila, pangangailangan po nila doon. At lagi niyo po napapansin sa balita, hinaharas po ng China. Okay? Pero kahit anong haras nila, anong ginagawa ng mga Pinoy? Talagang lumulusot pa rin yan. Bakit? Kasi ang alam natin, sa atin yun. Pero alam niyo po ba ang alam nila? Sa kanila din po yun.
Sino mas makapangyarihan? Sino mas powerful when it terms to armed forces? Mas makapangyarihan sila. Wala tayong laban. Pero bakit di nila tayo mapalis? Nauna tayo sa kanila. Di ba? Nauna tayo. Pero kung kaya nilang palubugin yun, isang tira lang nila doon, lubog yun eh, di ba? Di ko nga alam kung ilang kalawang na lang ang sisira doon para lumubog eh. Okay? Pero hindi nila mapaalis kasi nandun na tayo bago sila nandun. Alam niyo yung kasalanan, ganyan eh. Okay? Powerful tayo nung tayo po ay tumanggap na sa Panginoon. Meron po tayong kakayanan na tanggalin yung stronghold, tanggalin po yung foothold ng kaaway po sa atin. Pero ang problema, iniisip natin, hindi natin kaya. If you only realize how powerful we are in Christ, okay, kaya po nating palayasin lahat ng foothold po sa atin. Okay? Because the battle is in our mind. Ano yung panlaban sa'yo ng kaaway? Hindi mo kaya. Wala kang choice. Okay? You are under my control. That's the belief na nilalagay sa'yo ng kaaway. That's the belief na nilalagay sa atin ng kaaway. You cannot forgive. Di ba? Hindi mo kaya magpatawad. Okay? Kasi kontrolado kita. No. Okay? Wala nang control sa atin ng kaaway. Ang China, kaya niyang tanggalin yun anytime. Pero iniisip lang niya, nauna kasi tayo sa kanya. Andyan na yan eh. At lalabag siya sa international law. Okay? Maraming mga bansa ang kukondena sa kanya. Iniisip niya. Okay? So, ganun din po sa atin. At nakakairita ng ganon. Kung tayo mga Chinese, for example tayo mga Chinese, iniisip natin sa atin yung lugar, pero mayroong nauna doon, which is yung Pilipinas, okay? Na hindi natin mapaalis. Okay? Na kahit anong harang natin, haras natin, ayaw umalis, lumulusot pa din. Same with sin sa buhay natin. Okay? Nakakairita. No? Magdurusa po tayo. Okay? Masakit na po sa damdamin, masakit na sa puso. Di ba? Mauubos yung energy mo. Ang dami na po natin pinagkakaabalahan sa mundong ito. Okay? Kung pamilyado kang tao, kung nagtatrabaho ka, tapos sasayangin mo pa yung energy mo, yung attention mo doon sa bagay na mananakit sa'yo, nasisira sa'yo. Ang trabaho ni Satan to steal, kill, and destroy. Gusto niya nakawin yung kaligayahan mo, di ba? Imbis na masaya yung araw mo dahil nakita mo yung kinaiinisan mo, sira na naman ang araw ko, mapapapost ka na naman sa Facebook. Di ba? At marami magla-like. Ay, dama kita sis. I feel ya. Di ba? So yan po, no? Sana po mga kapatid, no? Wag na po natin bigyan ng foothold yung kaaway. Kasi yung foothold na yon, gagamitin niya sa iyo. Alam niyo yung, may nagkwento nito eh. I forgot kung saan book ko nabasa. Ang strategy palagi ng kaaway, okay? Magko-conquer po sila doon sa mga dagat. Pupwesto lang po sila ng isang kampo nila. Okay, magkakamp lang sila doon. Isi-secure lang nila yung territory. For overtime, patatagalin nila yung mga armies nila doon. Little by little, nakakonquer na po nila. Pansinin niyo po ang US, halos lahat ng bansa, meron po silang base militar doon. That's how powerful US is, di ba? Okay? Lahat sila merong foothold sa bawat bansa. Okay? Para hindi na kailangan pang pumunta yung army na ibang bansa ng Iran patungo doon sa Amerika. Kasi doon pa lang sa lugar nila, meron ng army yung US. Same thing din po sa atin, mga kapatid. Wag po natin bibigyan ng foothold yung kaaway kasi iyan yung magnanakaw ng kasiyahan natin, ng maraming bagay sa buhay natin. Iyan yung papatay ng mga pangarap ng Diyos sa buhay natin at iyan yung wawasak ng buhay po natin, ng relasyon po natin. I hope po ang bawat isa po sa atin makuha po natin yung simpleng mensahe lang. Hubarin natin yung luma nating buhay, ilagay po natin yung bago po nating buhay, bagong pagkatao sa pamagitan po ng katotohanang mula sa Diyos.
So sana kung gusto mo talaga ng pagbabago, simulan mo sa salita ng Diyos. Simulan mo sa katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. Kasi iyon lamang yung paraan para mawasak mo yung kasinungalingan. That's how you will be able to identify lies, footholds sa buhay mo. Doon sa truth na nagmumula sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, once again, thank you so much for your word. I pray, Lord, na kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa po sa amin. And kung kami po mga Kristiyano, nag-struggle po kami with our sin right this moment, Lord, gusto na po namin magbago. At para po kami magbago, kailangan po namin magbago sa pamamagitan po ng pagbabago ng aming mga isipan. Lord, thank you so much kasi meron na po kami pagpipilian at pipiliin po namin sumunod po sa iyo. Pipiliin po namin mamuhay sa katotohanan. Pipiliin po namin ibihis yung bagong buhay, yung bagong sarili, bagong pagkatao na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Nawa ang bawat isa po sa amin ay hindi mapadaya, mapaloko sa kasinungalingan ng kaaway sa bawat isa po sa amin. Once again, sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po lahat tayo magsitayo.